Okay, mayong hapon sa tanan. Salamat kayo sa matakusa nga niya karon. Salamat kayo. Natay mga bisita dire. Puro mga tag-as nga bae, laki. Tag-as kayo. Niya taga Balintawak, Agnes Sansis. Be palayo ko nagtindog be? Guys, salamat kayo, Agnes. Salamat kay Agnes. Kanang kauban ni Ma'am Romarati, ko anak kanang sige naman na siya dire. Kana siya. Mga bisita ni Chris Romarati. Ang isa ni Chris Lois Cassia, taga Banali. Atendo ko na be? O taas ang tao eh. Taas kang tao, taga Banili. Makadapit Banali, di ani ra dapita. So sayo nakapaluapon. So, I hope nga kining dili lang ni katapusan ninyo nga ari diri ha. Balik-balik po mo diri. Balik-balik mo. Pabalik ka sila, Chris. Pabalik ka sila og simba diri. So, salamat kayo. Nagpadayon atong activities atong Saturday. Ang nanghatag og truck silang Bingbing, silang Jok, silang Jik, si Shen o si Merly. Ina sila dre, duha. Dito na sila, wala ko kuyog nila kay gabi namin naabot gikan mi sa dito mi sikpaw kay dunay akong parente nga namatay dito, Mangtos yung apelido. Dayon ning dalikyat pud mig adto dito. Dayon uli may gabi na. So nag-text na lang silang Bingbing nga malipay ko kay nakahatag di silang trucks, daghan po ilang trucks na hatag. So mo nang nagpasalamat na kayo. So atong Wednesday, diri taga-simba ta atong Wednesday. Pasalamat ko sa Margaha family kay diri sila kasimba kay dili sila makasimba diri no. Mingaw kami ra pod pamilya. Pero tungod kay pamilya kita magtuon kita sa pulo sa Ginoo maayo kay ato kong pamilya. So mao na ang kamong mga taga-choir kung makalugar mo ari pod mo Wednesday kay aron mapanalanginan pud mo sa mensahe. Atong mensahe for Wednesday taas na nga series of messages. David's God after man's David a man after God's own heart. Muna to gwapo kayo nga pagtulunan. Dahil ng kinabuhi ni David. Nindot kayo. Ma-challenge ka ba? Ma-challenge ta sa kinabuhi ni David. Nindot kayo. So, I'm inviting everyone kung maka-anhi mo Wednesday, maayo tang mare. Kamong taga-Kapalaran o mare mo dire, ayaw mong problema sa inyong plite. Ako na magproblema sa inyong plite. Payon dire o pauli. So, ang ato nga kanang katapusan mga adlaw, ligon atong pagtuos Ginoo. Kamo mga bisita ko makabalik mo Wednesday dire, okay kayo mo. Total lara man ka kas Banali. Mas Balintawak. Okay, so manindog ta atong basahon ang naa sa atong slides. First John chapter 3 verse 1, kaning book of John, ang kasulat ani si John, itong close kayo ni Jesus Christ, ang iyang nasulat John, 1 John, 2 John, 3 John o book of Revelation. Mao ni ang usa sa mga disciples nga makasandig-sandig sa dughan ni Jesus Christ. Mao siya. Okay na mo? Okay. Salamat ta sa sulwining gahapon nilang Russell, naka-sulwining sila og isa ka kalag. Salamat kayo sa ilang lakaw gahapon. Okay na mo?
Okay, kamay basa na. 1 John chapter 3, verse 1. Ready, ready, read. Verse 2, go. Verse 3, go. Okay, makabot ha. Amahan naman langit nun, buhi na mga Diyos. Salamat kay Ginoo nining taknaa. Itagaan mo kami higayon Ginoo. Makahatag kami og dako kay pasidungog nimo, maka-worship mi kanimo. Salamat sa mga activities atong Sabado, ikaw nagauban amahan sa imong mga anak. O salamat sa presensya sa among mga bisita. Salamat Ginoo sa nagdala og bisita. Salamat kay amahan. Salamat po sa among bisita nga kanunay nang nakaari diri apan usahay madili siya makasimba o karon nakabalik siya. Salamat kay Ginoo. Aman mo langit nun, among gipasalamatan ang matag usa Ginoo kaniya karon. O akong gipangamuyo kanimo Ginoo nga samtang magahatag mi sa mensahe, ikaw gayod magapataliwala amahan. Tagay kami conviction sa imong pulong, kini imong ulipon nga walay kahibalo, tagay igsusulti. Akong gipangamoyo amahan nga maabog ang evil spirits, pinaagis dugo ni Jesus Christ. Tabodi kami Ginoo sa bililho nimong dugo amahan. Among gipangamoyo Ginoo bisan ang among streaming ani atong mensahe naon tay makailinggat Ginoo sa Facebook amahan ug sa YouTube. Akong gipangamoyo amahan nga magapadayon ni atong buluhaton Lord. Salamat ang naghimo atong streaming. Salamat sa atong pianist. O akong gipangamoyo amahan. Bisan kaning equipment nga atong gigamit din proteksyonin ni Lord. Amahan, kina among pagampo, pangaliw po kanimo. Gisalig na mo ang tala ni Jesus Christ, among buktong personal nga manluwas. Amen. Okay, manlingkot ta. Ingon din sa atong kaning gisulat ni John, ingon siya nga tan-awa unsa nga matang sa gugma ang gihatag sa amahan nganhi kanato nga kita pagatawgon nga mga anak sa Dios. So ang pulong sa Dios nagsulti dinhi nga ang tao mahimo siyang anak sa Ginoo kung dawaton niya ang maayong balita. Ang maayong balita, bauna siya nga si Kristo namatay, pinagis pagpagas og dugo. Ang iyang kamatayon pinaagi na sa pagpagas og dugo o alang na sa sala sa tao. O kahuman gilubong siya. Then paghuman nabanhaw siya, dayon ingon ang pulong sa Dios kanang tanan according to the scriptures. Tuhuin na siya, ingon ang pulong sa Dios, maluwas ka. Kung maluwas na ka, mao na nang gitawag na kag anak sa Dios. Anak sa Dios. So, ingon diri verse 2, mga hinigugma, karon kita mga anak sa Dios. So therefore, masabtan na to nga dunay mga tao nga dili anak sa Dios. Ang mga tao nga saved, mga tao nga sala, meaning gidawat nila si Jesus Christ nga ilang bugtong personal manluwas kinasing-kasing, nahimo silang anak sa Dios. So kundi mga hinigugma, karon kita mga anak sa Dios. So kadaghanan din tungod kay sila saved, mga anak na sa Dios. Mga anak na sa Dios. So, o kini wala pa nakita, maunsa man unya kita, apan kita nasayod nga sa diha nga siya magpakita, kita mahisama kaniya, kay kita makakita kaniya, ingon nga siya
Si Jesus Christ, pagka kadtong nabanhaw siya, naa siya sa iyang glorified body. Kanang glorified body, mauna nang dili na masakitan, dili na magluya, dili na bation og mga kabalaka, wala na. Ingon ana pod ang atong lawas later on. Maingon ana, ingon diri. Mga hinugugma, karon kita mga anak sa Dios o kini wala pa nakita maunsa man unya kita apan. Kita nasayod nga sa diha nga siya magpakita, si Jesus Christ magpakita, kita mahisama kaniya. Kay kita makakita kaniya ingon nga siya. Sino kag mag-imagine lang ka makakita ka sa Ginoo. Makakita sa Ginoo, mag-imagine lang ka porting nindutan na hunahunaon. Yun diri, og ang matag tao nga nagabaton ni ini nga paglaom, diha kaniya nagaputli sa iyang kaugalingon, bisan ingon nga siya putli. So, ang atong mensahe karon naguluhan ni siya og wala mi magsabot sa atong worship leader. Ang atong awit ganyan, first gyud nga awit is about second coming. Ang atong mensahe karon naguluhan ni og anticipating the Lord's return. Anticipating kana bang pagpaabot, pagdahom sa pagbalik ni Ginoong Hesus, ni Jesus Christ. Muna atong mensahe karon, anticipating the Lord's return. Natin mga questions ani siya. When do you think Jesus Christ will return to earth? Pangutanan nila ko ninyong tanan. Unsa ang imong hunahuna kung kanos mo balik si Jesus Christ dinis kalibutan. Ito akong anak sa Singapore, padtuon jud ko niya sa Israel. Isa nga, ako na mo gasto nimo. May na lang mato ka sa Israel kay makalakaw kadtong gilakawan ni Jesus Christ. Kuno katong dalan ba gilakwan niya. Ko dili naman kinahanglan ta maadtog Israel kay gubot man ito sa Israel. Basig ibala ta ang Hamas dito, more ato samo kayo. Mao na ang sulti ni Arle. Now, pangutana, balik ko na ko. When do you think Jesus Christ will return to earth? Kanos sa imong hunahuna, kanos aka mo balik si Jesus Christ sa kalibutan? Abi nimo, this is probably the most common questions people ask about the end times. Mao ni kasagaran gyud. Kanos aka mo balik si Jesus Christ, no? Kanos aka matapos ning kalibutan, kaning kapanahonan. Now, mga believers, bisan believers, wonder if the Lord could come back at any moment. Kitang mga believers, magunahon na ta kung ang Ginoo ba Jesus Christ makabalik ba at any moment, or if certain prophetic events must occur first. Abi nimo og nagmonitor lang ka sa YouTube, daghan kayo din ang mga program nga murag makaingon ta hapit na gimobalik si Jesus Christ. Na siya. So, basig makaingon ka nga doon na po ba yung mga prophetic events nga mahitabo sa isa mo balik si Jesus Christ. Now, kadtong kinsa nagduda ka sa mensahe sa Biblia, una-hunaan ni, that if Jesus has not returned yet, we are foolish to believe He ever will. So, ingon na siya ba, kadtong nagduda sa mao nga mensahe sa pulong sa Dios, una-huna nga kung si Ginoong Hesus wala pa makabalik, abi nimo, ang tao nga mutuo nga dili mo balik si Jesus Christ, abi nimo makaingon ta, kanang tawhana murag makaingon ta is foolish fellow. Mga buang-buang nga tao ba kay ang pulong nagsulti man gyud ni
mubalik si Jesus Christ. Mubalik. You just paminaw lang maayo. Scripture shows that the disciples also wondered. Kato mga disipulo ng Jesus Christ, libog yapon sila. Naghuna-huna po sila ba? Kung si Ginoong Hesus mubalik ba sa kalibutan. Scripture shows that the disciples, kato mga sumusunod niya bitaw, the disciples also wondered when they would see the Lord again. Sabi ni mga ingon siya, on several occasions, kato mga tawanan, nangutana sila Jesus Christ, kanos siya mubalik. Mutong mga disciples niya, nangutana siya, kanos siya mga balik. Although ang si Ginoong Hesus wala gud siya mo hatag og specific gud nga time, specific kanang mao nang tuiga, mao nang bulana, mao nang pitsaha, wala mo hatag si Jesus Christ na. Pero sila gi-reassured sila kadto mga disciples nga mubalik sa pag-usab. Mubalik gud sa pag-usab. So, when you and I remember that He can appear at any moment, we are more likely to have a scriptural perspective in your life. So, the biblical principle is an eager anticipation of the Lord's return keeps us living productively. Balik ko na ko ha. Ang biblical principle nga nagtinguha gyud ka nga nag-anticipate ka nga mobalik si Ginoong Hesus, mauna ang kanabang makapadayon ta pag kinabuhi nga productively. Kung mauna ang imong mga principle sa pulong sa Dios. So, mauna ang mensahe na to. The Bible makes several promises about Christ's return. Nahibalo man ta nga, kung gisulti na dinhi sa pulong sa Dios, kung gisaad na niya dinhi sa pulong, dinhi aning pulonga, tumanon yun na si Ginoo. Otherwise, kung di niya tumanon, mahimo man siyang bakakon. So, naghimo siya daghang mga saad bahin sa iyahang pagbalik. Okay, first, the second coming will be known by the whole world. Okay ha? Ang ikaduhang pagbalik ni Jesus Christ, mahibala na sa tibuok kalibutan. Tibuok kalibutan. So, kanina siya, mabasa nato ni in the book of Revelation, si John kapag kasulatan. Revelation chapter 1 verse 7. Kamoy basa na. Revelation chapter 1 verse 7. Read. Okay. Kanina pagbalik niya, gihingan ni siya Armageddon. Ingon din sa Revelation chapter 1 verse 7, ingon din, tanawa, siya nagaabot uban sa mga panganod, og ang matag mata makakita kaniya. Og sila usab nga midughang kaniya, katong gadughang kaniya dito sa Calvary. Og sila usab nga midughang kaniya, og ang tanan nga mga kabanayan sa yuta magaminatay tungod kaniya. Bisan pa mao kini. Amen. So, mao ni ang sequence of events sa iyang pagbalik. Okay. Makita ninyo din ha kanang cross nga pula, mao na diha ang kamatayon ni Jesus Christ. Gikan sa kamatayon ni Jesus Christ, mo naghingan la grace period. Ang tao maluwas pinaagi sa grasya, sa kaluoy sa Ginoo. So, gikan anang cross, paingon anang grasya, naanata na sa katapusan. Naanata diha ang katapusan dapit. Pag human na siya, ang mga tao
i-rapture, ako ra nang explain unya. Pag human sa rapture, na tribulation period 7 ka tuig. Dayon pag human na siya, mao nang Armageddon. Na diha makita mo Armageddon. Kanang Armageddon mao na ang akong isulti ganiha nga ang tanang tao sa kalibutan makakita na pagbalik sa Ginoo. Now, naay mga pangutana nga ang kalibutan gud tuyok sa kalibutan rotate and revolves man. Rotate and revolves ana siya. So, og pananglitan si Jesus Christ mo magpakita diri sa east, ang tuwa sa west dili kakita. Ana siya og diri siya magpakita dili kakita. So ang very possible ana nga mahitabo is mutuyok na po nila, mutuyok ang kalibutan ana na siya. So pagtuyok ana ang tanan gyud makakita ni Jesus Christ sa pagbalik niya. So mauna ang atong masabdan sa pag-ingon niya nga ang tanan tao makakita kay naamang ko taong mga analytical bitaw kay dire man siya mo magpakita sa east sa silangan ba. Mabitaw na nga kalabit na maglubong ta o patay. Kala maglubong ta patubangon gyud nato sa east. Kay inig pakita sa Ginoo bangon din na sila. Para sa ni Mrs. Dia ba? Si Jimbot nabikil lang gamay pagbutang ang kuan kay na pagbutang ang lungon nga dili gyud ka sentro sa east kay namoy mangga. Pero east na siya. Ingon ana tang maglubong og minatay, magatubang sa east. Kay si Jesus Christ di na siya magpakita una sa east. So tuyok ang kalibutan na siya sa east dayon. Ingon diri sa pulong sa Ginoo tanan makakita ni Jesus Christ pagbalik niya. That's number 1. Number 2, Jesus has prepared an eternal home for each believer. Si Ginoong Hesus nagpreparar siya eternal home. Kanang puloy-anan nga mauna gud ang puloy-anan hantud-hantud. Kaning atong kinabuhi eternal gud ni. Eternal eh. Jesus has prepared an eternal home for each believer. Sa to pa ikaw, kamo bisita kung save mo, dula kay eternal home nga gi-prepare ni Jesus Christ dito sa langit. Jesus has prepared an eternal home for each believer. John chapter 14 verse 2 and 3. Verse 2, kamoy basa ng verse 2. Ready, read. Verse 3, kamong tanan basa, ready, read. Okay. So, ang verse 1 na nasa, ingon ang verse 1 nga, ayaw tuguti nga masamok ang inyong kasing-kasing. Nagtuo kamo diha sa Dios, tuo usab dinhi kanako, ingon Jesus Christ. Tuo mo siya di Father, tuo pud mo nako, ingon si Jesus Christ. Ingon din sa verse 2, sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga mansyon. Mansyon atong puloy-anan dito, dili payag-payag. Dili 1 and a half nga balay. Mansyon atong balay dito. Una-unaon mo ng mansyon o kanang mga badato to makita dire. Gwapo kay nang balay ana, na mga swimming pool, na mga daghang mga garden na gwapo kay tanawon. Imagine lang na og ingon ana ang imong kwarto sa langit. Ingon dire, sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga mansyon. Ingon dire, kung dili pa kini tinuod, ako nagsulti unta kaninyo. Ingon si Jesus Christ, ako mo adto aron sa pag-andam og dapit alang kaninyo. Ang pagsulti ani ni Jesus Christ, hantod aning takna approximately doon na mga 2,000 years. Kanang maghimo kag balay 2,000 years, 14 na nang gupuha. Nga Ginoo na ko na maghimo ana dito sa imong mansyon.
Porte na nanindutan na ang imong puloy-anan dito. Mauna imong atong puloy-anan dito sa langit. Amen? Siyunan ka nag-mansion ang imong puyan dito, dili ako gasultian na, ingon ang pulong si Ginoo. Jesus has prepared an eternal home for each believer. So, each believer, preparahan ta dito. So, di ta mag-uot anang isa kwarto dito. Pertin nakuha ng kwarto ha siguro. Di punta siguro matulog dito sa langit siguro. Pertin ko nindutan ng langit. Pero, mauna ang gisulti sa Ginoo. Jesus has prepared an eternal home for each believer. Mauna gisulti ni John. John chapter 14 verse 2 and 3. Okay. Number 3. No one knows the exact day or hour of His coming. Walay usa nga nahibalo sa exact gyud nga day or hour of His coming. So, wala siya maingon siya, mauning tuiga, mauning bulana, mauning adlaw, mauning pitsaha, mauning orasa, wala siya. Wala sa Biblia. No one knows the exact day or hour of His coming. Kamay basa na, Acts chapter 1, 6 and 7. Verse 6, kamuntanan basa. Ready, read. Verse 7, go. So, mauna giingon ni Jesus Christ, ingon siya, busa, sa diha nga sila nagkatigom katong mga disciples niya ba? Sila nangutana kaniya nga nagkaingon, Ginoo, Jesus Christ, buot ba ikaw ni ining panahon na mo tukod pag-usab sa kingharian sa Israel? Verse 7, og siya miingon ngadto kanila, dili alang kaninyo ang pagkahibalo sa mga panahon o sa mga higayon nga sa amahan gibutang sa iyang kaugalingon nga gahom. So, wala gyud ni samtang diri ba si Jesus Christ sa kalibutan, wala siya masulti nga nahibalo siya. Pero kanini ang mga pulungan ni gisulti ni Jesus Christ samtang din siya sa kalibutan. Pag human siya sa kamatayon ni atom sa langit, kahibalo na siya nga mubalik siya. Mao na si John, gipasulat niya ang Book of Revelation nga mubalik siya. Tuan na siya dito sa langit. So mauna ang number 3. No one knows the exact day or hour of His coming. Gisultihan niya ang iyang mga disciples diyadtong samtang ni apa siya diri dinay kalibutan na. Okay, number 4. Believers who have passed away will be resurrected at the rapture. Kato mga believers meaning saved. Namatay na sila. Actually, ang nahitabuan niya siya, kato mga believers nga nangamatay, ang ilang kalag karon tuan na dito sa langit. Ang ilang body tuwa sa sementeryo. O asa ba sila namatay? Dagat sa namatay, ilang body tuwa sa dagat. Kung namatay sila sa aeroplano na lasang ang ilang body, ambot lang, nakitaan pag wala. Kung wala makita ito, dito. So, but, ingon ang pulong sa Diyos, i-rapture na sila, nagbalik si Ginoo. So, mauna nga, dili gyud ta kaayo masubo kung ang atong mga loved ones, bisag mga matay na, basta save lang. Mauna kita dinhi, kung mahimo lang, kung save ka, kanang atong mga loved ones, paninguha agyon nga save na sila. Kaya unsa may mahitabo, atur na sila sa langit. 1 Thessalonians 4:16. Kami basa na. 1 Thessalonians 4:16. Read.
No, and the dead in Christ shall rise first. Kaya ang Ginoo mismo, Jesus Christ mismo, mukanaog. Kaya ang Ginoo mismo, mukanaog gikan sa langit. Uban sa usa ka singgit. Uban sa tingog sa arkanghel. Ug uban sa trompeta sa Dios. Ug ang mga nangamatay diha ni Kristo mubangon pag-una. Ang mubangon pag-una kadto rang save. Katong dili save wa sila labot ani. Wa sila labot ani ni Asya. So, mao ni naghatag nato og dako kayo paglaom ba. Kita karon sa ako 75 naman ko. Mamatay ko, I don't care. Total, ang akong kalag paingon sa langit. Ang akong lawas adto sa sementeryo. Pero ato ko sa langit. Moabot ang panahon ako ni Jesus Christ. So mao na ang atong paglaom. Ug wag yung kaaning paglaom, mao na kung magluya ka, subo ka kayo. Pero sa atong gahapon ba? Gahapon, gikan mi sa balay, ning agi mi dito sa simbahan sa Faith Bible Baptist Church. Ning agi mi anang minteryo. Agi man ang minteryo. Ingon ang driver, minteryo man. Daghan man balay ani nagpuyo ani minteryo di ay. Bitaw, daghan mitang balay. Kung ikaw ba magpuyo ka ani minteryo, nya hilantan ka at magtan-aw nimo minteryo, usa ka imong pation. Sila ina oy. Lain bitaw kayo. Naka nagpuyo minteryo, nagdaga mga lubong diyan, maghilanat ka. Lain mo una-unaon. Pero save ka. Anong mabalaka man ka? Mato mo kag langit. Okay? Maura gyud na atong buhing paglaom na to na. Buhing paglaom na to na. Nga kita samtang naapata sa kalibutan, na prepare na nato ito kaugalingon, kung unsa man mahitabo, save, masave ta. Katong bana ni Helen, ma-rapture to sa Ginoo, buhion to sa Ginoo. Kala ko misis, buhion na sa Ginoo. Kato si Dodo siguro, katong bana ni Nene, buhion po to. Save man to. Save to. So, mauna ang atong paglaom. Mauna nga kung dili gani save whoever imong loved ones paninguha nga masave. Kung maura gyud na akong masulti ninyo sa dili pa ko mamatay. Kung mahimo lang, luwasag yun na sila. Number 5. Those alive shall be caught up together with them in the clouds. Pagbalik sa Ginoo, banhawon tong mga patay. Katong buhi pa, mao na ingon ri i-rapture. Those alive shall be caught up together with them in the clouds. Kamoy basa na 1 Thessalonians 4:17. Si Paul ang nagasulti 4:17. Kamo tanan mo magbasa na. Ready read. Mao na siya ang events. Ingon diri. Unya kita nga mga buhi, panlitan mag-rapture karon. Nga naapata. Katong mga patay, i-rapture buhion to sa Ginoo. Then kita, o kita nga mga buhi og nagpabilin pagasakgaon mo na yung rapture. Pagtingob uban kanila diha sa kapanganuran. Sa pagtagbo sa Ginoo diha sa kahanginan. Ug sa ingon kita sa kanunay makig-uban na sa Ginoo. Kato pa, rapturon to nga matay, kitang buhi buhion to nga matay, kita mga buhi rapture. Magdungon ra tag paingon sa ibabaw kay magtagbo ta dito ni Jesus Christ dito sa kalangitan. Ingon na ang events. Ingon na ang events. So, tanawa ko niyo, ingon diri. Then we which are alive, si Pablo gasulti ani.
Si Pablo gasultian eh. Yung isa, then we which are alive. Ito ba, during the time na gisulti ni Pablo, siya nagtuog yun siya nga mag-rapture na. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall be ever be with the Lord. So mao ni siya o balikon ako pag illustrate din sa aning kanini siya ha. Humas sa kamatayon ni Jesus Christ, kanini ang dapat diri kanang law, mao na katong balaod ni Moses. Ang mga tao diha na save pinaagi sa pagsunod sa balaod o pagtuo o sunod sa balaod, mao na nasa law. Then nana ang cross, Jesus Christ na namatay din panahon sa grasya. Dahil pag in anang grace, mo nang rapture. Mo nang rapture. Okay. Rapture na ta. Tuwa sa langit. Gi-rapture na ko ta, tuwa sa langit. Dito sa langit, doon na dito yung judgment seat of Christ. Matakusan nato dito, matubang ni Jesus Christ, aron tatagaan og reward. Dili ta ingon matubang ni Jesus Christ kay itambog ta sa impierno, dili. Kanang judgment seat of Christ, matubang ta ni Jesus Christ kay tagaan tag reward. Kadtong mga choir diri, nag-awit sila, katong nagsulwining, katong nanghatag mga tracks, naglimpyo aning simbahan, nag-operate tini, nagpiano, tanan kamo naamoy naatay reward sa langit. Katay reward ito. Matubang tan Jesus Christ magtagaan tag reward. Pag humana na doon na dito marriage of the Lamb. Marriage. Pag humana, marriage na. Kanang marriage, ang sanina anak puti. Mauna nga gikan sa marriage, pagbalik na to, mubalik Jesus Christ dire in Armageddon, kuyog ta, mauna nga fine linen ang atong sanina. Kita nga mga saved. So kay gikan ta na sa marriage of the Lamb. So, rapture, judgment seat of Christ, paghuman marriage of the Lamb, then dalon tan Jesus Christ diri in Armageddon. Diri sa kalibutan. Pagabot diri, muhari ta o ba ni Jesus Christ sa millennium period, katong mga Hudiyo nga makasurvive sila sa tribulation period, mo'y magpuyo din sa yuta, din sa kalibutan. So muna siya ang sequence of events. Now, Jesus could return at any moment in the rapture. So muna, Jesus could return at any moment in the rapture. In the rapture. So, anticipating the Lord's return changes how we live. Changes how we live. Kay anticipate man ta mo balik si Jesus Christ. Ato ragod ng kadtong kinsa mituon Jesus Christ nga mubalik siya any day are more likely to live productive Christian lives. Muna kasagaran ang mahitabo. Now, setting our minds on Him motivates us to walk in holiness. Tanawar ko ng 1 John chapter 3 verse 2 o 3 verse 2. Kamay basaan ng verse 2. Balik ko na itong basa. Ready? Kamatanan. Ready? Read. Verse 3 go. So, kanang John chapter 3, 2 and 3, ingon dito, giingon diha nga, ingon si Ginoong Hesus nga, kinahanglan alert ta. Jesus Christ said, we are to be alert on, Jesus to be on the alert, for we do not know the day nor the hour. Wata kabalo. So, although Christ said that only the Father knows the exact moment of the second coming, we should live as if it were today. Pumahimo lang, magkinabuhay ta nga, murag
anytime mo balik si Jesus Christ. So, mauna ingon diri ingon siya, mga hinigugma karon kita mga anak sa Dios og kini wala pa nakita maunsa man unya kita apan kita nasayod nga sa diha nga siya magpakita kita mahisama kaniya kay kita makakita kaniya ingon nga siya og ang matag tao nga nagabaton niini nga paglaom diha kaniya nagaputli sa iyang kaugalingon bisan ingon nga siya putli, Jesus Christ putli. Okay, so muna natin ibasa kaniya. Ingon diri Matthew 25:13 ingon diri kamoy basa na aron makabasa mo. Matthew 25:13 read. Oh, Matthew 24:36 go. Okay, so mauna yung gingon ni Jesus Christ samtang dinhi pa siya sa kalibutan. Pag human sa iyang pagkabanaw, tuwa naman dito siya sa langit, sa right hand of God. Kabalo na. Istorya ko na God the Father si Jesus Christ. Mauna si John, istorya, tagaan niya revelation bahin sa second coming. Okay, so Jesus reminded the disciples of their spiritual assignment. So mauni niya siya, ako, basig na ako, napakoy nalimtan na ni. Okay, wala. Okay. Jesus reminded the disciples after their spiritual assignment. So, ingon ani ang nahitabo ani siya. Each time nga ang followers ni Jesus Christ mangutana gani sa bahin sa second coming, si Kinong Hesus iyang i-refocus ang ilang attention sa unsay iyang gisulti. Iyang istorya nga unsaon ninyo pag kinabuhi sa dili pa kumubalik. For instance, nangutana sila, they asked when Israel would be made a sovereign state again. Mauna pangutana sa mga disciples niya. Nagkanus aman mahimong sovereign state ang Israel. So, imbes nga iyang tubagon ang mga disciples atong tubag at pangutanaha, si Ginoong Hesus sultihan sila nga dili sa inyo ang kahibalo. Dili wala pa sa inyo ang kahibalo ani. Basahon na nato ang yung text ani. Acts chapter 1 verse 6. Kamay basa na. Ready read. Muna ilang pangutana na siya. So, yang pahinumduman sila, pagtubag niya to, pahinumduman sa Ginoo sila nga ang ilahang calling maunang i-share nila ang gospel. Lain ba ang itubag ni Jesus Christ nga sa dili pa ko mo balik kinahanglan magsulti mo bahin pulong si Ginoo. Ato ra ko ni basahon Acts chapter 1 verse 8. Kamay basa na. Ready read. So mao na naasa ang iyang itubag ni Jesus Christ. So we should worry less about when our Savior will return and concern ourselves with what He has called us to do now. So, kita karon nga nagpaabot sa Ginoo, maghimo lang tag buluhaton nga mahimaya ang Ginoo. So, mahimaya ang Ginoo kung magsulwining ka, mahimaya ang Ginoo kung maghatag kag tracts, mahimaya ang Ginoo nga bisag kinsa diya sultihan nimo bahin sa kaluwasan, bahin sa gospel. Mao na itong trabaho karon. Kung mahimo mao na itong trabaho karon nga mao po na gisulti ni Jesus Christ ngadto sa iyahang mga disciples kung mangutana sila og kalos aman siya mobalik. Now, God's timing is not ours. Ang timing sa pagbalik sa Ginoo dili atoa.
Ingon si Jesus Christ din eh, Revelation 22:12. Kamoy basa ana. Revelation 22:12. Ready, read. So, the events following his return will not happen over a long period of time, but all of a sudden. Any day, we could meet the Lord either because he has returned or because we have passed away. Mamatay ta. O mamatay ta, ato man ta diretso sa ato diretso sa langit. So, matagbo na to sa Ginoo. Matagbo na to ang atong Ginoo. None of us should take life for granted. Kung mahimo, none of us should take life for granted. Although God understands how we see time, He is not bound by it. Dili bound si Jesus Christ nga mubalik dayon kay atong basahon niya siya 2 Peter kanina siya kana 2 Peter chapter 3 verse 8 and 9 verse 8 kamoy basa tanan aron mahibal mo read. Verse 9 go. So mo na siya. Ang isa ka libo ka tuig nato, isa ka adlaw sa Ginoo. Na siya. So, nag-ingon siya mobalik niya, kita gusto ta mobalik din ugma na ingon din ingon si Pedro nga ang 1,000 years nato isa ka adlaw sa Ginoo. So ingon dire. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Okay. Saan man repentance? Sa una, sa bago pa ko nga, wala pa ko gyud ko na baptist, ang nasabtan ako sa repentance, muundag kag pagpakasala. Actually, dili na mao ang buot pasabot sa repentance. Repentance is not quit sinning nga gitudlo anang mga ubang denomination labi na ng Lordship Salvation. Abi nimo, ang repentance is sorrow for anything done or said. Kana nga subo ka ba sa bisag unsa imong nahimo og nasulti nga supak sa kabubuton sa Dios. Dan kanang real nga penitensya ba, real penitence o real sorrow or deep contrition kanang lalom nga nasubo ka sa imong sala as an offense and dishonor to God. Repentance is a change of mind. Change of mind or a conversion from sin to God. Unsa man ang change of mind? Karon di ka mo tuon Jesus Christ Ginoo. Then nakadungog ka sa pulong sa Dios, nutuon na ka ni Jesus Christ nga Ginoo. That is change of mind. Repentance na siya. So, balikon ako, ang point lang nako ani nga repentance dili lang muundang tagpagpakasala. Si Jesus Christ gani giingon di sa Bible nagrepent siya meaning nasubo siya ba? Nasubo siya nga gihimo niya ang tao kay ang tao grabe ang pagpakasala sa tao. Na nasubo si Jesus Christ. Mauna ang repentance. Repentance is a change of mind or a conversion from sin to God. Godly sorrow worketh repentance to salvation. So, repentance is the relinquishment of any practice from conviction that it has offended God. So mauna ang repentance. So, ang ako lang punto nga gusto ko mahibalo nga kung makadungog kag repentance dili na ingon nga undang nagpagpakasala. Dili na mao ang buot ipasabot. Repentance is change of mind. Change of mind. Kaniadto wala pa ka matuon ni Ginoong sige pa kag
mutuo ka og mga saya ni mutuo ka og mga idolatros ka sa una, karon dili na ka idolatros. That is change of mind. That is repentance. Yung na siya. So, I hope kana lang ang gusto nako nga mahibal-an nato bahin anang repentance. Okay, so the Bible makes several promises about Christ's return. Number 1, watching faithfully. Watching faithfully. As you and I anticipate His return, we will pay attention to our lifestyle. The choices we make should be testimonies to those who don't believe. Kaya kita, labi na kita mga believer, daghan kay nga tan-aw na to. Daghan ka tan-aw na to nga mga unbeliever. Kadugayan tan-aw siya, ngano man siya ha? Sige, ngano man siya nga gipanalanginan man siya. Karon gwapo na kay kutse. Sa una dili man wala man sila, dili man ngonana. Tungod kay believer na siya. Tungod kay believer. Kita man na nila. Nakita na, wala na malilong nang nahitabo sa mga kinabuhi. Wala na malilong. Ano man siya sa una, puti na plahubuga. Karon di naman plahubog. Sa una, Bible man karon Bible nang dalon. Sa una, Bible ba? Isa kabol, 2 kabol, 3 kabol. So, na. So, the choices we make should be testimonies to those who don't believe. Mauna nga, kitang believer, pag human na itong simba mo, tungab tagtuba diha, makitantay. Kung saan believer, yung maoram gyapon. Okay, so, number 2. Kamay na lang. Waiting peacefully. Waiting peacefully. Now, as Christians, we don't have to be anxious about bad news. No matter what happens on earth, we can take comfort in knowing that we have eternal life. Atong kalibutan karon samo kayo, abi nimo. Katong didto mi sa atong kahapon didto mi sa namatyan na akong parente. Ang iyang anak basta tabian na hinoon siya ako gyud no na stress gyud ko kayo. Anong na-stress man ka? Na-stress ko kay naunsa man ilamang gipriso si Digong? Na-stress ko kuno siya, wa siya tulog. Pagkahuman namatay si nato giprison na si Digong, ato sa Netherlands. Pagkahuman namatay pa gyud akong bana. Wala ka na, maka-stress na gina nimo. Namatay yung bana. Yung ako lang katawan siya ba, kanang hitabo nato ba, na-stress kuno siya. Abi ni mo na akong gisulti sa mata ko sa. Bisang pag unsay bad news, ayaw ka stress. No matter what happens on earth, we can take comfort, malipay gyapon ta in knowing nga doon na tay kinabuhing walay katapusan. You see? So, the Holy Spirit will empower us to do whatever the Father asked of us. And Scripture promises peace if we will give our worries to God and trust in Him. Muna ito sa school. Tagaan kalinaw sa Ginoo. Unsay problema nimo? Itugyan na sa Ginoo tanan. Itugyan na sa Ginoo tanan. Kay og imo nang luom-luomon na imong problema, ay ang imong agtang mo'y mangunot. Imong naong mangunot. Ihatag na sa Ginoo tanan ng imong problema. Kay dawaton na sa ligis sa Ginoo, dawaton na sa Ginoo, sa ligis sa Ginoo. Philippians 4:6 and 7, verse 6. Kamay basa na. Ready, read. Let your request be made known unto God. Verse 7, go. Sa yunan ka na, ingon tayo, og ang kalinaw sa Dios nga nagalabaw sa tanan nga pagpalabot, mubantay sa inyong mga kasing-kasing og mga huna-una pinaagi ni Kristo Jesus. So, bisan pag ang tao siguro murag yagaan ta kay ning tuo ta nang second coming, we can have confidence that God is working all things according to His perfect plan.
So, number 3, gamay na lang. Working diligently. Kogi ba? Maglihok ta uban sa kakugi. Regardless of when Christ's return occurs, we should seek to follow His will for our lives. Sundon gyud natong kabubuton sa Dios. Everyone should actively serve the Lord somehow. We never retire from working for God. Bitaw, mao na sige na kung mabasa ba nga dili day ta makaretire anang paglihok alas Ginoo. Kay di nakakalakaw, pwede mo magampo. Pwede ka maglangko. Ampo, we never retire from working for God. Maybe you cannot sing in the choir, di na ka makakanta siguro sa choir, or dili na ka makatudlo sa adult class, but you could make coffee. Ito, pwede ka o di wala na ka, pwede ikaw mo timpla na sa kape, ikaw mo arrange ang mga chairs, dayon tabangin ng mga children's Sunday school. Wala na yung retirement kuning kaning abulhaton si Ginoo. Si Jimbot man siguro ito yung istorya na ako nga service ko no dito sa Baptist sa Cebu. O si Jed ba to? Ang ilang pastor, si Pastor Salva, 92 na. Mo nagsong leader. Okay po kayo So, working diligently, balikon ako. Dili siguro ta na makaawit sa choir, dili ta makatudlo sa Sunday school, pero makatimpla kag kape, maka-arrange ka ng mga chairs, makatabang ka sa Sunday school sa mga kabataan. Worshiping Him joyfully. Mag-worship ta sa Ginoo joyfully. So, each week, we gather a church to encourage and pray for each other. Kung mahimo, hangyoon ta mo nga, ari po mo direct Wednesday. Ari mo direct Wednesday. Each week, we gather a church to encourage and pray for each other. Kadang Wednesday, daghan katang ampuan diri. Katang ampuan. Then, niyata dire because we exalt the Lord together. Kitang tanan atong gidaig ang Ginoo kita tanan. An attitude of worship should characterize our lives in the rest of the week too. So kanang attitude nga magsimbat sa Ginoo kung mahimo mao na atong batasan atong kinaya. Last slide. Do you look forward to the return of Christ with fearful apprehension or joyful anticipation? Pili lang kada. Number 2. Have you ever felt the Holy Spirit leading you into action in preparing for the Lord's kingdom? So, kamo rin mo tubag ang pangutanaham ni Dugta magabot ha. Amahan na malangit nun, buhay na mga Diyos. Salamat Ginoo sa mensahe. Salamat Ginoo sa imong kaayo diri kanamo. Salamat sa imong pulong. Salamat sa imong saad Ginoo. Na ikaw mukuha kanamo anytime sa imong pagbuot. Akong gihangyo ang matag usa, you can sit it down there, you can kneel, you can come to the altar, pakikistorya si Ginoo. Salamat ang Ginoo sa iyang saad. Pangayo sa Ginoo bisag unsa. Dako atong Ginoo, dato ni atong Ginoo. Pangayo sa bisag unsa nga butang nga imong gikinahanglan. Let's do it. Amahan na malangit nun, buhay ng mga Diyos. Salamat kay Ginoo sa imong pulong o ang matag usa Ginoo nagaluhod o ba nakalinggod o wala ko kabalog unsa ilang gisulti diha kanimo. Nangamuyo lang ko Ginoo nga tubaga ang mga kinahanglanon sa imong mga anak, Lord. Nasayod ko nga ikaw once nga mag-ampo mi kanimo, ikaw nakadungog kanamo. O isip Ginoo imong gipialan ining congregation. Ako nangamuyo diha kanimo Dios nga makagagahom nga magpanalangin ka sa matag usa o magbantay sa matag usa. Kaduha amahan nga ikaw nga among Ginoo maghimo sa imong naong nga magsidlak nga na sa matag usa
ug magmadagayaon sa grasya nga nasa matag usa. Katulo amahan, ako nga moyo nga ikaw Dios nga labing gamhanan, magmaya sa imong panagway nga na sa matag usa ug buhatag sa matag usa ug kalipay. Amahaning katapusan mga adlaw ay tuguti Lord nga masubo mi sa nahitabo sa kalibutan. Tagay mi kalipay Lord, nasayod kami do na may kinabuhing walay katapusan. Kini among pagampo pangaliw po kanimo gisalig na mo ang tanan ni Jesus Christ among bugtong personal nga manluwas. Amen. Okay, nindog ta. Okay, salamat ng Pastor, amen. Sa mensaheng ito na dunggan, amen. Kung karon nag-alas na pagtapos, ako ngayon ay namatago sa let us all rise. And we're going to sing our last song. We're going to sing Victory in Jesus, amen. Okay, first stanza, ready, sing. I know all story, how Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood's atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about His healing, of His cleansing power revealing, how He made the lame to walk again, and caused the blind to see. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Last verse. I heard about a mansion He has built for me in glory, and I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story, and some sweet day I'll sing up there the song of victory. Victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Amen. Once again, daghang kayong salamat sa pasensya sa matag usa. Salamat sa itong mga bisita. And salamat po sa nagdala og bisita. Amen. O karon na ito, idukot ang mga ulo magamputa. Buhig balahan nga Diyos, makagagawam sa tanan, tag-iya sa langit ug sa yuta, Diyos nga balaan. Salamat kay Amahan sa imong kaayo sa imong kinabuhi.
Salamat, Lord, sa mensahe nga na tudlo karong kahaponon. Salamat for using our pastor, O God. Salamat kay Amahan, bisan pa sa pagpakamatay sa cross, Lord, alang sa mong kaluwasan. Lord God, we are praying, Heavenly Father, nga kaniunta nga kaluwasan, Lord, amo po ning ma-share nga to sa uban. Help us, Lord, to multiply. Help us, Lord, gumanaghan pa mi diri sa church. Bless your people, O God, and we are praying, Heavenly Father, nga sa makanunay, igahatag nimo ang grasya, igahatag nimo ang imong kaluoy, igahatag nimo ang imong kalinaw sa matag usa, Lord. Bring us safely home, O God, and we pray, the Heavenly Father, bulag-bulaga kami uban sa dakong kalipay. Kinitanan ng ginasalig o ginapasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus, Diyos sa walay kanturan. Amen.